Yana, sana pagbigyan mo ako makabawi sa'yo bilang stepsister mo. Hindi siya pinansin ni Yana. Padabog lang siyang umakyat papuntang kwarto niya. Nagpaalam na kami ni Kimiko kay tita after nun hinatid ko na si Kimiko. Pumapasok na pala ulit kami sa school ni Kimiko. At naghahabol naman siya ngayon ng mga subjects na hindi niya napasukan noon. Nag-apartment pala muna siya na malapit dito sa school namin since hindi pa sila okay na family niya. Pinapadala siya ng allowance ng dad niya kada linggo sa bangko niya. Mas goods na yun para hindi na rin nagtatrabaho si Kimiko sa resto. Hi Jay, good morning. Uy, good morning Kimiko. Sana? Tara. Namiss ko din yung ganito. Yung papasok kami ng school. Yung wala nang intinding problema. Mag-aaral lang tapos pag uwi maglalaro lang. Pagkapasok namin sa school, syempre tabi kami ng upuan. Pinagtitinginan pa din kami hanggang ngayon. Tumabi ba naman ako sa maganda? Pero hindi ko nalang pinapansin kasi may confidence na ako ngayon. Kasi tanggap na ako ni Kimiko. Psst, uy. Palo tayo mamaya? Sus, papabuhat ka na naman eh. Kaya pala nasa baba kita kahapon. Pinagsasabi mo. Kita mo pingko kahapon. Sobrang lag kaya ng internet. Sus, reason. Kung magaling ka talaga, kahit malag ka, taprag ka pa din. Ha? Bakit ikaw? Nung naglag ka ba, top frag ka? Sus, iniiba mo na naman yung usapan eh. Ikaw nga pinag-uusapan dito eh. Ay sus, ikaw tong nag-iiba be. Tignan na lang natin mamaya. Ano, 1v1? Kaya mo na ba? Oo ba? Basta, pag nanalo ako, libre mo ako bukas ha. Libre lang ba? Pag natalo kita, susundin mo lahat ng utos ko ah. Ginawa mo pa akong alipin. Kahit kailan, bully ka talaga eh. Baliw ka ba? Bakit, natatakot ka bang matalo? O sige, ano, G? Oh, tara. Hay, paano ba yan? Mukhang may manlilibre nang wala sa oras ah. Napakadaya mo naman. Bakit nananaksak ka? Not my problem. Bigla siyang tumahimik nun at alam ko nakasunod nito. Suyo malalanan naman. Pumasok ulit kami ng sabay ni Kimiko at pansin ko parang may mali. Parang kasing may gumugulo sa isip ngayon ni Kimiko eh. Okay ka lang? Oo. Bakit mo natanong? Kasi pansin ko parang may gumugulo sa isip mo. Ha? Paano mo naman nasabi? Wala lang. Pero wala ba talaga? Kasi, iniisip ko lang kung paano makikipagbati kay Yana. Bakit naman? Gusto ko lang kasi magkaayos sila ni Dad eh. Kahit hindi na kami magkaayos basta maging okay lang sila nila Dad. Pero paano mo gagawin yun? Di ko pa alam sa ngayon. Hindi rin kasi ako pinapansin ni Yana eh. Gusto mo ba kausapin mo muna dad mo? Hindi pa ako handa. Sige. Kahit sa susunod na lang muna pag handa ka na. Nakikita ko naman na ginagawa ni Kimiko yung best niya para maging okay sila ni Yana. Pero kasi itulak lang siya palayo ni Yana. Parang ibang Kimiko na nga yung nakikita ko eh. Kasi yung Kimiko na kilala ko, hindi kaya ibaba yung pride para lang sa ibang tao. Hindi ka ba napapagod? Saan? Na paulit-ulit sa'yo si Yana? Siyempre hindi. Kahit ayaw niya, pipilitin ko pa din siya. Nag-iba ka na talaga.
Ang laki ng pinagbago mo. Baliw. Siyempre ngayong nalaman ko na stepsister ko siya, siyempre masaya ako, no? Ha? Bakit naman? Mag-isa lang kasi ako eh. Winish ko pa nga na magkaroon ako ng kapatid. Kaya hindi ako napapagod na suyuin siya kasi kapatid ko pa din naman siya eh. Kahit na sisiraan ka niya? Understandable naman eh. Ikaw ba naman iwan ng tatay? Pero hindi pa rin tama yung ginagawa niyang paninira sa'yo. Oo, alam ko naman. Pero kaya ko naman magpatawad. Kaya ko kalimutan yon. So, anong plano mo? Sa ngayon, susuyuin ko pa muna si Yana. Gusto ko din kasi sana kausapin sila dad. Ang kaso nahiya lang ako. Bakit naman? Eh, di ba nga, ikaw yung pinili ko? Ang kapal naman ata ng mukha ko kung magpapakita ako bigla sa kanila, di ba? Sorry. Ha? Bakit ka nagsasorry? Kasi hindi ka naman papalaya sa inyo kung hindi mo ako pinili. Di mo naman kasalanan na pinili kita eh. Kaya, huwag kang mag-sorry. Wala kang kasalanan. Thank you, Kimiko. Makagraduate lang tayo, babawi ako sa'yo. Promise. Hihintayin ko yan, Jay. Ang daming taon nang lumipas. At eto kami ngayon. Graduate na at may sari-sarili ng trabaho. Kung hindi nyo natatanong, isa na akong ganap na nurse ngayon. At habang si Jay naman, naging isang magaling na engineer na. Hindi ko lubos na akalain na unti-unti namin natutupad ang mga pangarap namin. Tinanggap na din ng parents ko si Jay. Ilang buwan bago nila tanggapin si Jay noon at thankful ako kasi hindi siya sumuko na suyuin ng parents ko. Kahit na hindi siya pinapansin, hindi siya pinapapasok sa bahay, hindi siya kinikabo ni mom, tinataboy siya. Pero iba si Jay eh. Talagang tiniis na lahat ng masasakit na salita nila mom sa kanya. Basta maging maayos lang kami. Pero si Yana, wala na kami naging balita sa kanya. Kasi after namin graduate ng college, hindi ko na ulit siya nakita. Ang alam ko, lumipat sila ng tirahan at hanggang ngayon, wala pa din akong idea kung saan sila nagpunta. Medyo nakakalungkot lang kasi hindi kami naging okay ni Yana. Kahit kasi anong pilit ko, ayaw niya talaga. Nangungupahan pala kami dalawa ni Jay pero napagplanuhan din namin na magpatayo ng bahay pag kinasal kami. Sa ngayon, nag-iipon pa lang kami para dun. Han, date tayo? Ha? Gabi na. Minsan lang naman eh. Hindi na tayo nakapag-usap ng matagal. Busy na tayong para sa trabaho. Sige. Saan ba gusto magpunta? Pigit ka muna. Ha? Bakit? Basta pigit ka. Tinakpan niya ang mga mata ko at ginagayad niya ako sa pupuntahan namin. Saan ba tayo pupunta? Huwag mong sabihin na nakatakip pa mata ko hanggang makarating tayo dun. Hindi siya nagsasalita at sa totoo lang kinakabahan ako. Unti-unti niyang tinatanggal yung mga kamay niya sa mga mata ko at gano'n na lang ang gulat ko dahil mula dun sa pader ng dingding namin, nakadikit yung lobo dun na may nakasulat na, Will you marry me?